Kamusta? Ako po si Dr. Mila De La Paz. Inilaan ko po ang aking karera na mahigit 3 dekada na sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na lakbayin ang landas ng malusog na pagtanda na nakatuon sa sigla matalik na ugnayan at pangkalahatang kagalingan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas magandang daloy ng dugo at mas matatag na paglalambing ay wala sa bote ng gamot na may reseta, kundi marahil ay nasa sahig lang ng inyong sala? Karamihan sa mga kababaihan na lampas, 60 anyos, ay naiintindihan kong naniniwala na ang paghina ng pakiramdam at sirkulasyon ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo na hindi iyan ang buong katotohanan. Kadalasan, ang tunay na salarin ay hindi lang edad. Ito ay ang pagka-stuck o stagnation. Mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga kababaihan na mapabuti ang kanilang sigla pakiramdam at kumpiyansa ng hindi umaasa sa mga hormone operasyon o maling pag-asa. Ginamot ko na ang libu-libong pasyente sa buong Pilipinas at ang ibabahagi ko sa inyo ay tunay na nakapagpabago ng mga buhay, lalo na para sa mga kababaihan na lampas 60 anyos. Heto ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo. Iniisip ng karamihan na ang yoga ay para lang sa mga kabataang sobrang flexible. Pero ang totoo, ang ilang particular na posisyon sa yoga ay parang pagbubukas ng gripo para sa daloy ng inyong dugo, lalo na sa mga bahaging pinakamahalaga. Oo, maging sa inyong pribadong bahagi. Sa gabay na ito, ibubunyag ko ang 4 na mabisang posisyon sa yoga na napatunayang nakakatulong na mapahusay ang daloy ng dugo sa bahagi ng balakang palakasin ang sirkulasyon, dagdagan ng enerhiya at mapabuti ang intimacy sa natural na paraan kahit na 40 taon na kayong hindi nakakapag-unat. Ang mga galaw na ito ay banayad aprobado ng doktor at partikular na pinili para sa mga pangangailangan ng mga nakatatandang kababaihan. At ang pangatlong posisyon, ito ang isa na inirerekomenda ko sa bawat pasyente kong lampas 60 dahil direkta itong nakakaapekto sa kalusugan ng pelvic floor at balanse ng hormones. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin, bawat hakbang. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inirerekomenda kong pindutin ninyo ang button na yon at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang health tip na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito, i-type ang yes sa comments. Kung hindi naman i-type ang no para malaman ko kung paano ako makakagawa ng mas magandang content para sa inyo. Ang nakatagong ugnayan sa pagitan ng daloy ng dugo at intimacy, karamihan sa mga kababaihang lampas 60 ay isinisisi sa edad o pagbabago ng hormone ang humihinang intimacy. Ngunit ang tunay na issue ay madalas na nakaugat sa isang bagay na mas fundamental, ang sirkulasyon. Ang daloy ng dugo ay hindi lang tungkol sa kalusugan ng puso o pag-iwas sa stroke. Direkta itong nakaugnay sa enerhiya, sigla at sa sexual na pakiramdam. Kapag bumagal ang sirkulasyon, naaapektuhan nito ang bawat sistema sa inyong katawan, kabilang na ang responsable sa arousal at lubrikasyon. Ang mga tissue sa bahagi ng balakang kabilang ang clitoris at mga dingding ng ari ay napakayaman sa mga daluyan ng dugo at umaasa sa malusog na sirkulasyon para sa sensitibidad natural na lubrikasyon at arousal. Habang tayo ay tumatanda, ang laging pag-upo, stress at paninigas ng kalamnan ay maaaring magpabawas ng daloy ng dugo sa mga kritikal na bahagi. Ang resulta, pagkapagod, pakiramdam ng pagiging hiwalay sa sarili, kawalan ng gana at pagkawala ng intimate na pakiramdam, hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng pagbabago, ngunit iilan lang ang nagsasalita tungkol dito. Ang pananahimik na yon ay madalas na humahantong sa hiya, pag-iwas at maging sa problema sa relasyon. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi ito permanente. Hindi ito basta bahagi lang ng pagtanda. Ang ating vascular system ay tumutugon. Maaari itong palakasin,
At kapag bumuti ang sirkulasyon, bumubuti rin ang pakiramdam pagtugon at emosyonal na pagiging malapit. Ang nakakatuwang bahagi, hindi ninyo kailangang umasa lamang sa mga hormonal cream o mga invasive na pamamaraan. Alam na ng inyong katawan kung paano bumawi kung bibigyan ninyo ito ng tamang galaw at paghinga. Dito pumapasok ang targeted yoga. Ang mga ito ay hindi basta-bastang pag-uunat. Ang mga ito ay mga galaw na siyentipikong pinili upang ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Ngayong naiintindihan na ninyo ang koneksyon sa pagitan ng daloy ng dugo at intimacy, tuklasin natin ang unang posisyon na nagsisimulang baligtarin ang nakatagong paghinang ito at kung bakit pakiramdam nito ay parang pag-on muli ng switch. Pose 1. Ang sinuportahang tulay supported bridge. Pagpapanumbalik ng sirkulasyon sa balakang. Ang sinuportahang tulay ay isa sa pinakamakapangyarihan at madalas na hindi napapansing paraan para ibalik ang sirkulasyon sa balakang, lalo na sa mga kababaihang lampas 60. Bagamat mukha itong simple direktang tinatarget ng posisyong ito, ang mga kalamnan at daluyan ng dugo sa inyong balakang pigi at ibabang bahagi ng tiyan ang mga eksaktong lugar na nakakaimpluwensya sa kalusugan ng inyong pelvic area at intimate function. Ang nagpapabukod tangi sa galaw na ito ay ang pagiging passives nito. Hindi ninyo kailangan ng pambihirang lakas, flexibility o anumang naunang karanasan sa yoga. Ang kailangan ninyo lang ay gravity ang inyong paghinga at ang kagustuhang mamuhunan sa inyong sariling kagalingan. Kapag nakahiga kayo sa inyong likod at itinaas ang inyong balakang gamit ang isang block o isang matigas na unan, tinatanggal ninyo ang pressure mula sa gulugod at hinahayaang dumaloy ng mas malaya ang dugo papasok sa pelvic bowl. Ang tumaas na sirkulasyong ito ay nagbibigay sustansya sa mga tissue na sumusuporta sa arousal at lubrikasyon at tumutulong na baligtarin ang pag-ipon at pagkaistak ng dugo na madalas na dulot ng matagal na pag-upo. Sa katunayan, hindi namamalayan ng maraming kababaihan kung gaano pinahihigpit ng pag-upo ang mga hip flexor, pinahihina ang mga pigi at pinipigilan ang daloy ng dugo sa mga lugar na responsable para sa arousal at maging sa pagkontrol sa pag-ihi. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang tahimik at unti-unting pagsasara ng natural na pagtugon ng inyong katawan. Ngunit sa sinuportahang tulay, ginagawa ninyo ang kabaligtaran. Habang humihinga kayo ng malalim at hinahayaang mag-relax ang inyong balakang, sa nakaangat na posisyon, bumubukas ang inyong mga daluyan ng dugo, kumakalma ang inyong nervous system at maaring muling ma-activate ang inyong pelvic floor. Inuunat din ng posisyong ito ang ibabang bahagi ng gulugod at binabawasan ng pressure sa mga sacral nerve na mga pangunahing bahagi sa sexual na stimulasyon at paggana. Maraming kababaihan ang nagsasabing nakakaramdam sila agad ng init at enerhiya sa rehiyon ng balakang kahit ilang minuto pa lang sa posisyon. Higit sa lahat, ang galaw na ito ay tumutulong na sirain ang siklo ng tensyon at pagkakahiwalay na nabubuo kapag ang discomfort sa intimacy ay nagsisimulang sumira ng kumpiyansa. Ang sinuportahang tulay ay hindi lamang isang pisikal na kasangkapan, kundi isang emosyonal din. Binibigyan kayo nito ng pahintulot na magdahan-dahan muling kumonekta sa inyong katawan at magsimulang maghilom sa paraang natural, ligtas at pangmatagalan. Hindi ninyo kailangang pilitin ang inyong sarili o magmadali para sa mga resulta. Ang pagsasanay lamang sa posisyong ito sa loob ng ilang minuto, bawat araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano nararamdaman, gumagana at tumutugon ang inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, maaaring mapansin ninyo na bumubuti ang daloy ng dugo, tumitindi ang pakiramdam at isang bahagi ninyo na tila nawala ay nagsisimulang magising muli. Ngunit simula pa lamang ito. Kung sa tingin ninyo ay epektibo ang posisyong ito, maghintay kayo
hanggang sa matuklasan ninyo ang susunod isang postura na tila lumalaban sa gravity at maaaring makatulong na baligtarin ang mga taon ng mabagal na sirkulasyon. Pose 2, mga binti sa pader legs up the wall. Alisin ang stagnation, maghatid ng oxygen. Ang legs up the wall ay maaaring ang pinakaminamaliit na posisyon sa buong yoga. Ngunit para sa mga nakatatandang kababaihan na nakakaranas ng mahinang sirkulasyon at mga alalahanin sa intimacy, ito ay maaaring maging napakalaking tulong. Sa unang tingin, mukha itong napakadali, nakahiga lang sa sahig, na ang mga binti ay nakataas sa pader. Ngunit huwag kayong magpalinlang. Dahan-dahang ginagamit ng posisyong ito ang gravity upang ilipat ang naipong dugo mula sa ibabang bahagi ng katawan, pabalik sa puso at rehiyon ng balakang na nagpapagaan ng presyon sa mga ugat, nagbabawas ng pamamaga at nagpapanumbalik ng daloy sa mga lugar na maaaring napabayaan ng matagal. Habang tayo ay tumatanda, ang natural na hila ng gravity ay kumakalaban sa atin. Ang dugo ay may tendensyang maipon sa mga binti, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng pagtayo, pag-upo o pagharap sa mga isyu sa puso. Maaari itong magdulot ng pamamaga, pagkapagod at mas kaunting dugong mayaman sa oxygen na umaabot sa pelvic floor, isang lugar na kritikal sa arousal at pangkalahatang kalusugan ng balakang. Binabaligtad ng legs up the wall ang hila na yon. Hinihikayat nito ang malusog na pagbalik ng dugo sa puso, venous return, na nagbibigay sa inyong puso at circulatory system ng kinakailangang pahinga, habang pinapahusay din ang paghahatid ng sustansya sa mga organo na responsable para sa intimacy. Ang mahika ng posisyong ito ay nasa katahimikan nito. Hindi kayo nagpipilit o naguunat. Hinahayaan ninyo lang na mag-reset ang inyong katawan. Sa loob ng ilang minuto, karamihan sa mga tao ay napapansin ang pagkalma ng kanilang nervous system. Bumagal ang inyong paghinga, natutunaw ang tensyon, at maaaring makaramdam kayo ng nakakagulat na init sa inyong balakang o mga paa. Ang init na yon ay hindi lang ginhawa. Ito ay sirkulasyong nanunumbalik. Sa paglipas ng panahon, ang regular na pagsasanay sa posisyong ito ay maaaring makatulong na i-regulate ang presyo ng dugo, pagaanin ang varicose veins at suportahan ang isang mas malusog na vascular response sa mga sandali ng intimacy. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa pisikal. Ang posisyong ito ay lumilikha rin ng isang pakiramdam ng emosyonal na katatagan. Maraming kababaihan sa edad na 60 pataas ang may dalang hindi nasasabing stress tungkol sa kanilang kalusugan, relasyon o humihinang intimacy. Ang pananatiling tahimik sa posisyong ito ay nagbibigay daan sa inyo na magmuni-muni, mag-reset at magsimulang bumuo ng isang bagong relasyon sa inyong katawan, isa na batay sa pangangalaga at kakayahan, hindi sa pagkadismaya o takot. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, maaari ninyong simulan na baligtarin ang mga taon ng stagnation. Ito ay isang maliit na kilos na nagpapadala ng isang malakas na mensahe. Nais pa ring umunlad ng inyong katawan at hindi pa huli ang lahat para tumugon. At ngayong natutunan na ninyo kung paano gamitin ang gravity para sa inyong kapakinabangan, oras na para tuklasin ang isang posisyon na nag-uunat sa katawan at nagpapakalma sa isip habang ginigising ang mga mismong nerbiyos na responsable para sa inyong pinakamalalim na koneksyon. Pose 3, nakaupong yuko pasulong. Seated forward fold, gisingin ang hamstrings. Ay stimulate ang mga nerves. Ang seated forward fold ay maaaring mukhang simple, ngunit mayroon itong malalim na epekto sa sirkulasyon, flexibility at nerve activation, lalo na para sa mga kababaihang lampas 60 na naghahangad na mapabuti ang kanilang enerhiya at intimacy. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan sa likod ng ating katawan, lalo na ang hamstrings at ibabang bahagi ng likod, ay may tendensyang manigas. Ang paninigas na ito ay hindi lamang naglilimita sa paggalaw.
Maaari nitong pigilan ang daloy ng dugo, ipitin ang mga nerbiyos, at bawasan ang pagiging sensitibo at pagtugon ng rehiyon ng balakang. Dahan-dahang tinatanggal ng seated forward fold ang pinsalang yon sa pamamagitan ng pagpapahaba sa mga kalamnan na ito, pagpapanumbalik ng haba sa gulugod, at pagpapabuti ng pangkalahatang daloy ng dugong may oxygen mula sa ibabang likod pababa sa mga paa at pataas sa bahagi ng balakang. Kapag umupo kayo ng tuwid na nakaunat ang mga binti at yumuko pasulong mula sa inyong balakang higit pa sa pag-uunat ng kalamnan ang inyong ginagawa, sinesenyasan ninyo ang inyong nervous system na pumasok sa isang estado ng kalmado. Ito ay kritikal. Maraming kababaihan ang hindi namamalayang nabubuhay sa isang palaging estado ng stress na nagpapanatili sa katawan sa fight or flight mode. Ang tensyong iyon ay lumalabas sa maraming anyo mababaw na paghinga, mahinang pagtulog, masikip na balakang, at hirap na kumonekta sa pisikal o emosyonal na paraan. Ang seated forward fold ay nag-a-activate sa parasympathetic nervous system na responsable para sa pamamahinga, pagtunaw, at arousal at intimacy. Sa simpleng paghinga ng malalim at pagyuko pasulong, sinasanay ninyong muli ang inyong katawan na mag-relax at bumukas, na siya namang maaaring magpabuti sa inyong vascular response at emosyonal na kahandaan para sa koneksyon. Hindi tulad ng mas aktibong mga ehersisyo, ang posisyong ito ay humihikayat ng pagninilay-nilay. Binibigyan kayo nito ng oras na alamin ang kalagayan ng inyong katawan, na mapansin kung saan kayo may hawak na tensyon at dahan-dahang bitawan ito sa bawat paghinga. Hindi kailangang abutin ang inyong mga daliri sa paa o pilitin ang sarili sa isang mas malalim na pag-unat. Ang benepisyo ay nagmumula sa kilos ng pag-abot mula sa pangakong lumikha ng espasyo sa mga lugar na maaaring matagal nang nakasara. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging bukas na ito ay nagiging pisikal at mental. Maraming kababaihan ang nagsisimulang makaramdam na mas flexible, hindi lang sa kanilang hamstrings, kundi pati na rin sa kanilang pag-iisip, mas handang sumubok makiramdam at kumonekta muli. Ang regular na pagsasanay ng seated forward fold ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapahusay ng nerve function at tumutulong sa inyong maging mas grounded sa inyong katawan. Pinapaalala nito sa inyo na ang paggaling ay hindi kailangang maging mahirap, kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. At kung sa tingin ninyo ay makapangyarihan ang malalim na pag-unat na ito, maghintay kayo hanggang sa matuklasan ninyo ang huling posisyon, isang maindayog na paggalaw na nag-a-activate sa inyong buong gulugod at maaaring magpasigla sa pinakasentro ng inyong pagkababae. Pose for position po sa baka cat-cow pose. Pagganahin ng gulugod ay activate ang core. Ang cat-cow pose ay maaaring mukhang isang pangunahing pag-uunat, ngunit para sa mga kababaihang lampas, sixta hawak nito ang susi sa pagbubukas ng mobility, sirkulasyon at muling pagkonekta sa pagitan ng inyong paghinga, gulugod at lakas ng core. Ang pabago-bago at tuloy-tuloy na paggalaw na ito ay dahan-dahang dinadala ang inyong gulugod sa buong saklaw ng paggalaw nito, na tumutulong na paganahin ang mga buto sa likod, mapabuti ang postura at i-stimulate ang mga nerbiyos na sumasanga mula sa gulugod, kabilang ang mga nakaka-impluwensya sa paggana ng balakang at intimacy. Habang salita ninyong inaarko ang inyong likod, cow pose, habang humihinga papasok at binibilog ito, cat pose, habang humihinga palabas, higit pa sa paggalaw ng mga kalamnan ang inyong ginagawa. Ginigising ninyo ang inyong central nervous system at hinihikayat ang sariwang dugo na dumaloy sa buong spinal column at rehiyon ng tiyan. Ang hindi magandang postura, lalo na't karaniwan sa mga nakatatanda, dahil sa mga taon ng pag-upo at hindi balanseng mga kalamnan, ay maaaring maipit ang mga kritikal na daluyan ng dugo at pigilan ng sirkulasyon. Sa paglipas ng panahon, naaapektuhan ng pagkaipit na iyon
ang inyong antas ng enerhiya, paggana ng panunaw at kalusugan ng inyong reproductive at urinary organs. Tinutulungan ng cat-cow pose na baligtarin ito. Binubuksan nito ang dibdib, pinapahaba ang gulugod at nagdaragdag ng espasyo sa abdominal cavity na maaaring magpabuti ng daloy ng dugo sa mga pelvic organ. Ang isa pang benepisyo ng posisyong ito ay kung paano nito ikinokonekta ang paggalaw sa paghinga. Ang bawat paghinga papasok at palabas ay nakatali sa paggalaw ng inyong gulugod na sinasanay ang inyong katawan na isync ang hininga sa galaw. Hindi lamang nito pinapakalma ang inyong isipan, kundi maaari ring palakasin ang inyong diaphragm at mga kalamnan sa core, dalawang pangunahing sangkap sa pagpapanatili ng katatagan ng balakang at maging sa suporta sa pantog. Ito ay isang banayad na paraan upang ibalik ang kamalayan sa inyong katawan ng walang pilitan o paghusga. Ang pag-uulit ng galaw na ito ay dahan-dahan ding minamasahe ang mga panloob na organo, maaaring mapabuti ang regular na pagdumi at ini-stimulate ang vagus nerve, isang pangunahing salik sa emosyonal na regulasyon at pangkalahatang sigla. Marami sa aking mga nakatatandang pasyenteng babae ang nagsasabi na pagkatapos lamang ng ilang araw ng pagsasama ng cat-cow sa kanilang routine, mas masigla sila sa umaga at mas konektado sa kanilang paghinga sa buong araw. Ang kanilang pananakit ng likod ay madalas na nababawasan, bumubuti ang kanilang postura at sa paglipas ng panahon, pati na rin ang kanilang kumpiyansa sa bawat aspeto ng buhay. Ang galaw na ito ay nagpapanumbalik ng ritmo at daloy na madalas nawawala sa katawan habang tumatanda. Ngayon natutunan na ninyo ang lahat ng 4 na posisyon. Ngunit bakit napakabisa ng mga ito? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? At mayroon bang isang sikreto sa paghinga na maaaring magpalakas pa sa mga resultang ito? Manatili po kayo dahil sa susunod na bahagi, aalamin natin ang agham sa likod ng pagbabagong ito, ang teknik sa paghinga na itinuturo ko sa bawat pasyente at isang pangkalahatang ideya kung kailan ninyo maaaring makita at maramdaman ang pagbabago. Bakit epektibo ang mga posisyong ito? Isang sikreto sa paghinga. At kung kailan makikita ang mga resulta, maaaring nagtataka kayo paano nakakalikha ng ganitong kapansin-pansing pagkakaiba sa sirkulasyon, enerhiya at intimacy ang mga banayad na paggalaw na ito. Ang sagot ay nasa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa pagiging tuloy-tuloy sa paghinga at sa regulasyon ng nervous system. Ang bawat isa sa 4 na posisyong ito ay dinisenyo hindi lamang para mag-unat ng mga kalamnan, kundi para ibalik ang daloy ng dugo, i-stimulate ang mga nerve pathway, at i-activate ang inyong parasympathetic nervous system, ang bahagi ng inyong katawan na responsable para sa pamamahinga, paggaling at arousal. Habang tayo ay tumatanda, ang sistemang iyon ay maaring bumagal. Nangingibabaw ang stress, tension at mga taon ng kawalan ng aktibidad na nagiging sanhi upang ang ating mga katawan ay gumana sa isang halos palaging fight or flight na estado. Pinuputol nito ang sirkulasyon, pinahihigpit ang mga kalamnan at dahan-dahang binabawasan ang pisikal at emosyonal na koneksyon. Ang ginagawa ng mga posisyong ito ay tumutulong na baligtarin iyon. Lumilikha sila ng espasyo sa katawan, espasyo para dumaloy ang dugo, para gumana ng mas mahusay ang mga nerbiyos at para muling kumonekta ang inyong isipan sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring binaliwala ninyo o itinuring na nawala na. Kapag isinabay ninyo ang mga galaw na ito sa tamang paghinga, maaaring dumami pa ang mga resulta. Isang teknik na inirekomenda ko sa bawat pasyente ay ang 4-7-8 breathing method. Simple lang ito. Huminga ng tahimik papasok sa ilong sa bilang na 4. Pigilin ang inyong hininga sa bilang na 7. Huminga ng buo palabas sa bibig na gumagawa ng whoosh na tunog sa bilang na 8. Ulitin ang siklong ito hanggang 4 na beses, lalo na habang nasa isang posisyon
o bago simula ng inyong pagsasanay. Ang ritmong ito ay makakatulong na mapababa ang cortisol, pabagalin ang tibok ng puso, dagdagan ang paghahatid ng oxygen at hikayatin ang paglawak ng mga daluyan ng dugo, lalo na sa rehiyon ng balakang. Ang paghinga sa ganitong paraan habang nasa isang posisyon ay maaaring dagdagan ang pagiging epektibo nito na tumutulong sa inyong ma-access ang malalim na mga benepisyo ng bawat pag-uunat ng walang pilitan. Kaya gaano katagal bago maramdaman ang mga resulta? Bagamat iba-iba ang bawat isa, karamihan sa mga kababaihan ay napapansin ang mga banayad na pagbabago ng medyo mabilis, marahil sa loob ng 1 linggo o higit pa mga bagay tulad ng mas maiinit na kamay at paa, mas kaunting paninikip sa balakang at ibabang likod at isang mas relax na estado ng pag-iisip. Sa loob ng ilang linggo, maaring magsimulang tumaas ang enerhiya, pumuti ang postura, at ang intimacy ay maaring magsimulang maramdaman na hindi na isang pagsisikap kundi isang natural na bahagi ng kalusugan. Pagkatapos ng halos 1 buwan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, ang mga pagbabago ay maaring maging mas malalim, mas malaking kumpiyansa, posibleng pinabuting pakiramdam, at mas malalim na koneksyon. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya na muling ginigising ng paggalaw, paghinga at intensyon. Nangyayari ang mga pagbabagong ito dahil ang inyong katawan ay ginawa upang maghilom. Binibigyan ninyo lamang ito ng mga kasangkapang matagal na nitong hinihintay. Ngayong naiintindihan na ninyo kung bakit napakamakapangyarihan ng paraang ito, mayroon na lang isang bagay na kailangan nating talakayin, marahil ang pinakamahalaga sa lahat, kung paano ipagpatuloy ang siglang ito at bawiin ang pangmatagalang sigla, koneksyon at kumpiyansa sa bawat araw. Pagsama-samahin natin ang lahat. Isang bagong simula. Pagbawi sa sigla, koneksyon at kumpiyansa. Ang inyong natutunan ay hindi lamang isang serye ng mga paggalaw. Ito ay isang mapa pabalik sa inyong sarili. Ang 4 na simpleng posisyon sa yoga na ito, na ginagawa ng tuloy-tuloy at may maingat na paghinga, ay may kapangyarihang tumulong na ibalik ang sirkulasyon, alisin ang tensyon at muling buuin ang pisikal at emosyonal na kumpiyansa na kinatatakutan ng maraming kababaihan na nawala na sa pagtanda. Ngunit heto ang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng hindi maiiwasang paghina. Nangangahulugan ito ng pagbabago. At sa mga tamang kasangkapan, ang pagbabagong iyon ay maaring humantong sa lakas, kalinawan at mas malalim pang ang intimacy kaysa sa inyong inaakala. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbubukas ng balakang, pagpapahaba ng gulugod, pag-stimulate ng mga nerbiyos, at muling pagkonekta sa inyong hininga, higit pa sa pag-uunat ng mga kalamnan ng inyong ginagawa. Ginigising ninyong muli ang mga sistema sa loob ninyo na sumusuporta sa kalusugan, enerhiya at pagnanasa. Pinapaalala ninyo sa inyong katawan kung ano ang pakiramdam ng malayang paggalaw, buong paghinga at malalim na pagkonekta, hindi lamang sa isang kapareha, kundi sa inyong sariling pagpapahalaga. Hindi yun isang bagay na dapat baliwalain. Iyon ang pundasyon ng pangmatagalang sigla. Kadalasan ang mga kababaihan sa yugtong ito ng buhay ay sinasabihang tanggapin ang mas kaunting lakas, mas kaunting intimacy, mas kaunting kahulugan. Ngunit gusto kong tandaan ninyo ang isang bagay. Ang inyong katawan ay hindi pa tapos. Ang inyong puso ay tumitibok pa rin ng may layunin. Ang inyong dugo ay nagdadala pa rin ng buhay. At ang inyong mga relasyon, lalo na ang mayroon kayo sa inyong sarili, ay may potensyal pa ring lumago ng mas mayaman, mas malalim, at mas kasiya siya kaysa dati. Ang mga posisyong ito ay simula pa lamang isang pintuan, isang pagkakataong huminto sandali mula sa ingay ng mundo sa labas at muling pakinggan ang tahimik na lakas sa loob ninyo. Sa ilang minuto lamang sa isang araw, maaari ninyong baguhin kung paano nararamdaman ng inyong katawan, kung paano gumagana ang inyong isip, at kung paano kumokonekta ang inyong espiritu. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya.
Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa inyong sarili dahil karapat-dapat kayo sa pagsisikap. Kaya habang isinasaalang-alang ninyo ang pagsasama ng mga gawaing ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, dalhin ninyo ito. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi pa huli ang lahat. At tiyak na hindi kayo nag-iisa. Bawat hininga, bawat galaw, bawat desisyon na gagawin ninyo mula ngayon ay isang hakbang patungo sa babaeng patuloy pa rin ninyong hinuhubog. At kung sakaling mag-alinlangan kayo sa kung ano ang posible, bumalik lang sa mga prinsipyong ito, huminga at magsimulang muli. Diyan nananahan ang pagbabago. Diyan bumabalik ang lakas. Diyan kayo maaring umangat. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan at sana ay baunin din ninyo ay ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang maghilom at magpabata anuman ang edad. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy at banayad na pagsisikap, hindi tungkol sa pagtulak sa inyong sarili hanggang sa sukdulan. Ang maliliit at maingat na pagkilos ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago. Kung ang paraang ito ay tumatak sa inyo at nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring itype ang yes sa mga komento sa ibaba. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe para sa mas maraming health insight na akma para sa inyo. At pakiusap, ibahagi ang gabay na ito sa sino mang kaibigan o miyembro ng pamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mensaheng ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mabago.